Magandang gabi sa inyong lahat at dito tayo ngayon muli sa ating panibagong topic at mayroon tayong magandang topic ngayong gabi at ang ating topic ngayon pinamagatang itong ang malusog na pamumuhay ay panukala ng Diyos. Ito po ay may kinalaman sa health law na ating talakayin ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating magandang talakayan, tayo po muna yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na inyo kaming pinagpala sa araw na ito. Inyo kaming iningatan, sinamahan, kasama din ang mga kaibigan namin na nasa kanilang mga tahanan na nanonood. Kami din nagpapasalamat sa inyo na kapiling namin ngayong araw, ngayong gabi ay matutunan nila ang isang mahalagang paksa sa Biblia. Umaasa kami, Ama, na pagpapalain ninyo kaming lahat habang sila nanonood sa kanilang mga tanahanan at pagpapalain din ninyo ako sa aking pagtuturo na maituturo ko ang inyong mga salita ng may kasigasigan, may pag-asa upang ang pag-asa naming nakamtan may bahagi namin sa bawat isa ngayong gabi. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Salamat sa inyong kabutihan na muli naming naranasan. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito yung aking pinili na topic ngayong gabi, ang malusog na pamumuhay. At ito yung napakagandang topic sapagkat dito nagkakaiba ang maraming relihiyon patungkol sa batas ng pagkain. No? Ang paniniwala ng iba, ang batas ng Diyos patungkol sa pagkain ay sa Old Testament lang yan. Pagdating sa New Testament ay wala na. Pero atin itong i-settle down ngayong gabi. Atin itong itatalakay at sana mayroong inyong maintindihan gaano kahalaga ang paksang ito. Ang Diyos po natin, tayong mga tao, ginawa po tayo ng Diyos na mayroong 4 na aspeto. Tinuturo ito sa ating paaralan at kahit mismo tayo ating naunawaan yung 4 aspect of man. No? Ano ba itong 4 na aspeto ng tao? Mayroon tayong mental, mayroon tayong social, at mayroon tayong physical at saka spiritual. No, ito yung 4 aspect of man. Pero ang ating itatalakay ngayon, hindi patungkol sa mental, social, spiritual, kundi ang ating itatalakay ngayon patungkol sa physical. No, ito yung physical aspect ng tao. At ang Diyos ay kasama ito sa panukala ng Diyos sa Biblia. Kung ating babasahin ang unang Juan, chapter 1, verse 2, isang kapitulo lang ito sa Biblia. Sa verse 2, ito yung nakasulat. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ito yung sulat ni Apostol Juan. Sabi niya, mga minamahal, aking ninanais na uunlad ang lahat ng mga bagay, pati kasama na ang pag-unlad ng inyong kalusugan. No? Kasama na katulad ng pag-uunlad ng inyong kaluluwa. No, ito yung sulat ni So napapansin ninyo, binabanggit din dito ni Apostol Juan ang health. That thou mayest prosper in health. No, kaya nga kasama ito sa turo ng Panginoon sa Biblia. Ating pag-aralan, nakikita ninyo itong larawan. Ito ang galaw ni Satanas sa ating planeta. Si Satanas, nang bumagsak siya dito sa lupa, mayroon siyang malaking galit. At ang galit niya ay wala siyang ibang puntarya sa kanyang galit sa Diyos. Alam niyo, isang ginagawa ng kaaway ng Panginoon, kapag wala siyang magawa sa Diyos, ang kanyang pinaka-atake ay sa mga anak ng Diyos. Alam niya kung mapenetrate niya ang mga anak, katulad na rin kung masaktan niya ang anak ng Diyos, masasaktan na rin ang Diyos kapag tayong mga tao ay mahal ng Diyos. Ito yung kanyang galaw sa sanlibutan. Siya po'y gumawa ng maraming paraan paano niya mapipinsala ang tao na ginagawa ng Diyos. No? Ito, atin pong basahin. Mayroong isang author na nagsasabi, sabi niya, ang pinakamagandang gawin daw ng tao, labanan ang galaw ng kaaway. Paano natin labanan si Satanas sa kanyang galaw sa ating planeta o sa ating sanlibutan? Ito yung sulat sa isang author.
sabi ni Frank Breden, ang pinakamagandang gawin ng tao labanan ang kaaway o si Satanas ay alamin o pag-aralan ang galaw nito. Paano natin harapin ang kaaway natin na gumagawa ng pinsala sa ating buhay? Wala daw tayong ibang gagawin, kailangan pag-aralan natin, alamin natin kung paano siya gumagalaw. Mayroong sulat si Apostol Pablo, kung hindi ako nagkakamali, sa 1 Corinthians 11:2 or 2:11, sabi ni Apostol Pablo, "For we are not ignorant of his device." No? Bilang mga ngaral, kailangan alamin natin ang galaw ng kaaway. Kapag malaman natin ang galaw, ay malalaman na ninyo na, ay ito, atake ito ng kaaway. No? Kaya nga isa na ay ating alamin o pag-aralan ang galaw nito. Ano ang kanyang ginagawa? No? Ating pag-aralan konti, ano bang ginagawa niya sa Garden of Eden? Bakit nagkakasala ang tao? Ano bang ginamit ni Satanas? Sa Garden of Eden, si Satanas po ay gumamit siya ng daya. Dinaya niya si Eva doon sa Garden of Eden. Pinakalayunin ay turuan niya ang taong labagin ang utos. Ang nilagay ng Diyos doon sa Garden of Eden, utos ng Diyos. At nang nalalaman niya na mayroong utos ang Diyos doon sa Garden of Eden, tinuturuan niya ang tao na labagin ang utos. At layunin niya, ang pinakalayunin ni Satanas, bakit gusto ni Satanas na labagin natin ang utos? Gusto niya tayong ihiwalay sa Diyos, sa ating manlalalang. Sapagkat alam niya kung labagin ng tao ang utos ng Diyos, mahihiwalay na siya sa Diyos automatically. No? At dito si Satanas nagtatagumpay. Kaya ngayong gabi ating pag-aralan ang isang batas ng Diyos. No? Paano ba si Eva nagkakasala? Anong ginawa ni Satanas doon sa Garden of Eden? Pag nakita ninyo itong larawan, titingnan ninyo itong larawan, ito yung prutas na pinagbabawal ng Diyos doon sa Garden of Eden. Pero nang nakita ni Satanas na mayroong batas ang Diyos, ang layunin ni Satanas, gusto ni Satanas na itong batas ay lalabagin ito ng tao. At nang nilabag ito, doon nahiwalay ang tao sa Diyos. Nung nagkakasala na ang tao, dinagdagan ng Panginoon ang kanyang batas. Hindi, doon sa Garden of Eden, mayroon lang isang batas. Pero nung nagkakasala ang tao, ginawa na niya ang Decalogue o ang 10 utos ng Diyos. Although itong 10 utos, nandun na yun ang prinsipyo sa Garden of Eden. Atin na yung napag-aralan. Maliban sa 10 utos, marami pang mga set of laws. No? Kung ang ating babasahin ang Biblia, ay mayroon itong mga 100 o thousands of law. No? Mga laws na ano. Kaya lang, no? Kapag ating pag-aralan yung mga batas, ay nahahati lang yan siya sa 4. No? Mamaya ating babanggitin. Ano pang sulat ni Apostol Pablo? Pag ating babasahin ang sulat ni Apostol Pablo, ang batas ng Diyos, hindi lang ito ang napag-aralan na natin sa nagdaang mga gabi, yung batas niya tungkol sa moral. At ang pangalawa natin, yung ceremonial, ang health, at saka civil. No? Pero ngayong gabi, no? Ano pang utos sa Biblia maliban sa 10 utos na dapat susundin ng tao? Pagbabasahin natin itong 1 Corinthians 10:31, ito po yung nakasulat, no, sa unang Korinto 10:31. No? Kaya nga, kung kayo'y magsisikain man, magsisiino man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Corinto. Pero ang sulat ni Apostol Pablo, ito yung kanyang sulat sa mga kapatid. Kaya nga, kung kayo'y magsisikain man, no? Sabi ni, kung kayo kakain o magsisikain, araw-araw tayong kumakain sa ating tahanan o magsisiinuman, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa ikaluwalhati ng Diyos. Tatanungin kita ngayong gabi, ano ang dapat nating kakainin o iinumin na maluwalhati ang Diyos? At bilang mga Christian, kaya yung mga Pilipino, karamihan sa atin, we are Christian country, we are Christian majority sa atin, kabilang sa mga Christian country. Pero napapansin ninyo, tayong mga Christian, inaamin natin na tayo Christian, pero hindi, minsan marami sa atin na sa ating pagkain, sa ating pag-inom, hindi natin naluwalhati ang Panginoon. Pero ang sulat ni Apostol Pablo sa Biblia, ito yung pag tayo'y nadadama natin ang malalim na kahulugan sa pagiging Kristiyano, ito dapat natin ang ating susundin.
No? Sabi ni Apostol Pablo, kung tayo magsisikain, magsisiinom, iisipin natin na ang ating kakainin at ang ating inumin para sa ikaluwalhati ng Diyos. No? At anuman ang inyong ginagawa para sa ikaluwalhati. Kaya nga itong katotohanan, kagabi ating pinag-aralan kagabi yung katotohanan ng Biblia, nandito na po lahat nakasulat ang lahat na aral ng Panginoon. Kung ano ang dapat nating kakainin, ano ang dapat nating iinumin, kasama na po yan sa mga turo ng Panginoon. Kaya nga importante na ating titingnan ang ating mga Biblia. Now, ating pag-aralan ngayong gabi, no, babalikan na naturo ko na ito, na sa Biblia may 4 na uri ng kautusan. At isa sa mga kautusan ito yung ating itatalakay ngayong gabi. No, ating napag-aralan itong kautusan ng Diyos, itong moral law. Itong may kinalaman ito sa 10 Commandments law. Ang ceremonial law, may ituturo ko ito sapagkat akala nila ang ceremonial law natapos ito sa at the cross, natapos ito sa New Testament nung namatay si Kristo, natapos ang ceremonial law. Mayroong ceremonial law, yung ceremonial law sa pagpatay ng mga kambing, tupa at baka, natapos yon. Pero nang tinapos ito ang Panginoon ng ceremonial law, mayroon siyang ipinalit dito at atin itong pag-aralan sa mga susunod sapagkat ang ceremonial law sa New Testament, mayroon pang itinatag ang Panginoon na ceremonial law sa New Testament at ito yung ceremonial law of foot washing at yung yung huling hapunan, napapansin ninyo, do this in remembrance of me. Kaya nga atin yung itatalakay sapagkat ang ceremonial law, habang bago si Jesus Christ mapako doon sa cross, nag-celebrate sila ng Last Supper sa upper room. Pero itong paghugasan ng paa, ito yung pinalit ng Panginoon sa ceremonial law at atin itong pag-aralan sapagkat mayroon din po itong malalim na kahulugan. No? At habang ginagawa ninyo ay inyong mayroong mga pabalita na papaloob doon at atin itong itatalakay sa mga susunod pa nating mga pag-aaral. Pero dito tayo, ang ating pag-aralan ngayong gabi ay may patungkol sa health law. No, ito yung ating pag-aralan ngayong gabi sapagkat ang mga batas na ito, hindi pa ito nawawala. Nananatili pa ito ang batas sa kalusugan. Pero although mayroong mga parte, kabahagi sa ceremonial law sa Old Testament na totally abolished. At ang civil law, hindi na tayo saklaw sa batas ng mga Hudyo sapagkat tayo mga Pilipino, mayroon tayong mga saligang batas sa Pilipinas. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, ito yung topic natin ngayong gabi, ang patungkol sa batas sa kalusugan. Saan ba natin mababasa sa mga talata sa Biblia na binabanggit sa Biblia na kailangan nating ingatan ang ating physical na kalusugan, ang ating physical health. Now, kung ating babasahin ang 1 Corinthians 3:16-17, susundan ninyo ako, no? Kung inyong nakita sa screen, atin pong babasahin. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? At kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. No, napapansin ninyo yung sulat ni Apostol Pablo, ating namnamin, no? Ating isa-isahin. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? No? Although ang may binabanggit si Apostol Pablo dito na malalim na pagkabanggit niya, yung kayo ay tinuturing niya, ito yung iglesia. Pero hindi natin mawawala na pinupoint din niya ang bawat individual ng mga tao. Ang iglesia ay composed ito of individual person na tinatawagan ng Diyos na mga banal, no? Talikuran ang kasalanan. Pero nang tayo ay sumunod o naglilingkod na kay Kristo, hindi na tayo ang dati. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Ano bang ibig sabihin ng templo? Ito po'y tahanan ng Diyos. Santuaryo ng Diyos. No? At ang tahanan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ano pala? Kung tayo ay templo ng Diyos, ang Diyos mismo ay nananahan na sa atin. At
Kung gigibain, ito yung babala ni Apostol Pablo, kung gigibain ng ninuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templong yan ay banal. No, napapansin ninyo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung kayo'y magsisikain, magsisiinom, no, ay gagawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati. So kung sa ating pag-inom ay hindi maluwalhati ang Diyos, katulad niyan sa ating paggiba sa ating kalusugan, tayo ay igigiba din ng Panginoon. No? At ano natin ang tayo, anong sabi kanina? Tayo po'y templo ng Diyos. Hindi lang po yan nag-iisang talata. Ang sulat ni Apostol Pablo, mayroon pa po siyang sulat sa 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan, no, referring to individual person, no, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. Ang atin daw katawan, templo ito, tahanan ito ng Espiritu Santo, yung Holy Spirit ng Panginoon na nasa atin. Kailan ba titira ang Holy Spirit sa atin? No, mayroon din akong topic niyan, paano ba natin matanggap ang Holy Spirit sa ating buhay, na bababa siya, ibibigay ito ng Diyos. Mayroon tayong topic niyan, aabangan ninyo. At paano, kung siya'y titira sa atin, anong mga gawain ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Kasama na yun sa natin, sa ating pag-aaral sa susunod. Pero ngayong gabi ating pag-aralan, sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan, ito ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos. At hindi na kayo sa inyong sarili. Nang binibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu na mananahan sa atin, hindi na tayo sa ating sarili. Bakit hindi na tayo sa ating sarili? Gusto ng Panginoon, Kanya na itong property sapagkat binili na tayo. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Luwalhatiin nga ninyo sa inyong katawan ang Diyos. Alam ninyo kung paano tayo binili ng Panginoon. Binili niya tayo hindi sa halaga ng salapi o halaga ng ginto, kundi tayo'y binili sa halaga ng dugo ng kanyang anak. Napaka-expensive ang pagbili ng Diyos sa tao. Nang binili na tayo sa isang halaga, at ito yung nais ng Panginoon sa atin, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kapag mananahan na ang Espiritu Santo, nais ng Diyos na ang ating gagawin ay luwalhatiin natin ang Diyos na mananahan sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung ano man ang inyong kakainin, iinumin, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya nga mapapansin ninyo, alam ninyo sa totoo lang, ang pinakamahirap na religion sa buong Christianity ay ang Seventh-day Adventist. Hindi po kami tumitikim ng sigarilyo, hindi po kami tumitikim ng anumang uri ng alak, no? Kahit yung kape o mga kula, sapagkat ito po ay may mga sangkap na nakakasira sa kalusugan. Sapagkat ang aming katawan, ang ating katawan, ito po ay templo ng Diyos. At ganito lang po ganito ka importante ang pagtingin namin sa buhay. Bakit hindi namin tinikman ang mga bagay na ito? Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, sino man ay gigiba sa templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. No, sa palagay ninyo, kapag ikaw ay maninigarilyo, maluwalhati mo ba ang Diyos sa iyong katawan? O unti-unti mong pinatay ang iyong katawan, ang iyong sariling buhay? Ang kautusan ng Diyos sabi na huwag kang papatay. Pero kapag ilulong mo ang iyong pagkatao sa mga bisyo, ito yung masasabi ko, unti-unti mong pinatay ang iyong sarili. No? Inalipin mo ang iyong pagkatao sa mga bisyo at pagdating ng araw, aanihin mo yan. At ito po'y hindi nakaluwalhati sa Diyos. No? May mga talata din yan sa Biblia. Siguro sa susunod nating pag-aaral, atin yung itatalakay. Paano natin maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagkain? No, dito yung ating napapaloob ang ating pag-aaral, sapagkat nakasulat sa Biblia na kung tayo'y magsisikain man, gagawin natin ang lahat sa ikaluwalhati. So ang ating focus sa ating pag-aaral ay patungkol sa pagkain. No. Paano natin, ang tanong kanina, paano maluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkain? Pagbabalikan natin ang dalawang aklat sa Old Testament,
Ang unang aklat ay ang Levitico chapter 11. Kung mayroon kayong mga Biblia sa inyong tahanan, pwede ninyo yung buklatin, no? Kasi sapagkat hindi na natin mapag-aralan ang buong mga bersikulo, pero ating pag-aralan ang mga importanteng bersikulo ngayong gabi. No, pag-aralan natin ito, mayroon ang Diyos ay may batas. No? Ito yung batas ng Panginoon sa batas niya sa pagkain. Sabi niya dito, ang Diyos may batas sa marumi at malinis na hayop. Ito'y may kinalaman sa ating pagkain. Saan natin mababasa? Levitico 11, 1 to hanggang 47 yan. No? Anong pinakalayunin ng Diyos? Bakit siya nagbigay ng batas sa tao? Mayroong mga dahilan, o ano bang pinakadahilan ng Diyos? Bakit siya nagbigay ng batas sa pagkain sa Biblia? Hindi lang ang aklat ng Levitico, pati din sa Deuteronomy 14. Nung buong chapter ng Deuteronomy 14, pwede din ninyo yung basahin. No? Ano yan? Magkapareho lang yan sa 11 ng Levitico. Ano bang kadahilanan o pinakalayunin ng Diyos na bakit siya nagbigay ng batas tungkol sa pagkain? Ito yung pinakadahilan. No, sa Deuteronomy 14, 2 hanggang 3, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan ng kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal. Sa ibang translation sa Biblia, huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Ito yung pagbabasahin ninyo yung sunod-sunod, nakasulat, naka-specified kung anong marumi o anong malinis na bagay na hindi ipapakain. Anong malinis at marumi na hindi ipapakain. Pag titingnan ninyo yung talata, ano bang dahilan kung bakit niya ito pinagbabawal? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Kapag ikaw ay pinili ng Panginoon, kapag ikaw ay binili na niya sa kanyang sariling dugo, ikaw ay ginawa na niyang banal. Maliban doon, ginawa ka na niya ng bayang banal sa Panginoon mong Diyos, sariling pag-aari, ito'y isang pinili na bayan. Kung ibig sabihin, ano ba yung banal at pinili? Ang aking kaibigan, nagkausap kami, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay espesyal na anak ng Panginoon. Tatanungin kita ngayong gabi. Ang layunin pala niya sa pagbigay ng batas na ito dahil itinuring ka ng Panginoon na espesyal. Isang banal na bayan, sariling pag-aari o pinili ng Panginoon higit sa lahat ng mga bayan. Mapapansin ninyo, pag ikaw ay mayroon, tatanungin ko kayo, kung ikaw sa iyong tahanan, mayroon kang espesyal o kilalang tao sa Pilipinas o dito na lang sa Pilipinas o sa bayan. For example, kapag ang mga mahalagang tao bibisita sa iyong bahay, ano ang iyong gagawin? For example, si Presidente Binoy ay magpapadala sa iyo ng sulat na kaibigan, Brother John, ako po'y nagpadala ng sulat dahil sa susunod na araw ako po'y pupunta sa iyong bahay. At dyan ako kakain sa iyong bahay. Ano kaya ang iyong gagawin pag yan ang makatanggap ka ng ganyang sulat? Kung sa iyong pangalan, naka-address ang pangalan, tapos gusto ng ating presidente, dyan mismo siya kakain sa iyong bahay. Anong uri ng pagkain ang ihanda mo sa presidente? Siguro kahit ikaw mahirap na tao, mangungutang ka, makapaghanda ka lang ng magandang pagkain. Sapagkat ang iyong bisita sa iyong bahay ay isang espesyal. Mapapansin ninyo, kahit ano ka hirap ang iyong kalagayan, gumawa ka ng paraan para sa iyong mga bisita sapagkat siya ay mga espesyal na tao. Alam niyo sa talatang ito, napapansin ba ninyo ang talata na ating binabasa? Kung bakit ang Panginoon nagbigay ng batas sa marumi at malinis dahil sa isang kadahilanan na itinuturing tayo ng Diyos na espesyal. Pag gagawin ka ng Panginoon na banal na bayan, hindi ba ikaw ay itinuring ng Panginoon na espesyal? Pag itinuturing ka niya na sariling pag-aari o pinili ng Panginoon, hindi ba ikaw ay mahalaga?
sa kanyang harapan? Napapansin ninyo, pag-aralan ninyo itong maraming mga tao na nagbasa sa chapter na ito, ang kanilang nang nakikita, yung restriction ng Panginoon ay kaya nga maraming mga tao nagsasabi, bakit pinagbabawal ng Panginoon na masarap na naman yan? No? Napapansin ninyo, ang mga pinagbabawal daw ng pagkain ng Panginoon, masarap daw yan, pero hindi nila nakukuha ang tamang kadahilanan kung bakit ito pinagbabawal. Ang pinakalayunin ng Panginoon na hindi ka pa kakainin nito sapagkat ginawa kanyang special na bayan. Ginawa kanyang banal, ginawa kanyang pinili na sarili niyang pag-aari sapagkat alam niya kung ano ang mga sangkap sa mga hayop na kanyang ipinagbabawal. Alam ng Diyos kung ano ang gawain ng mga hayop na ito. Alam ng Diyos kung anong kadahilanan bakit niya ginawa ang mga hayop na kanyang pinagbabawal. Kaya nga ito yung mga kadahilanan. Kaya nga ang layunin ng Diyos sa pagbabawal sa marumi na mga hayop para sa kanyang bayan ay hindi para sa kanya kundi para sa atin. Kaya nga sabi niya dito, ulitin natin yung talata, no? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging kanyang sariling pag-aari higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Special ka. Kaya nga sabi niya dito sa 3, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal. No. Napapansin ninyo kung gaano kahalaga? No? Kung ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoon, ito yung batas ng Diyos. No, napapansin ba ninyo doon sa Garden of Eden? Tatanungin ko kayo ngayong gabi. Anong batas ng Diyos doon sa Garden of Eden na ipinagbabawal ng Diyos na ang tao nagkasala? At yung kasalanan ito yung dahilan kung bakit tayo mamamatay. Anong batas ang napapaloob doon? Di ba mapapansin ninyo, hindi lang batas sa kalusugan, hindi lang batas sa moral law, kundi ito ay may kinalaman sa pagkain. Di ba? Batas pagkain. Kaya nga kung kung ang Panginoon doon sa Garden of Eden very particular sa batas sa pagkain, kung mayroong batas sa pagkain sa Biblia, mayroon maliban doon sa batas doon sa Garden of Eden, mayroon pang mga chapter sa Biblia na ang Diyos nagbabawal na pagkain ng anumang karumal-dumal sa kanyang bayan. At kung ikaw ay tinuturing mo na ikaw ay bayan ng Diyos, dapat kang sumunod nito. Sapagkat kung bakit ang tao nagkasala sa harapan ng Panginoon, hindi batas sa pagpatay, hindi batas ng pangangalunya ang nilabag ng tao, kundi batas sa pagkain. At ang batas sa pagkain ay, tandaan ninyo, ang Panginoon ay very particular. Kung anong sinulat niya sa Biblia, yan po'y katotohanan at hindi po natin yan pwedeng alisin. No? Maraming mga relihiyon ngayon ginawa nila na ang Biblia ginagawa nilang parang pinagsabong nila. Ang Old Testament, ginawa nila ang kalaban ng Old Testament, ang New Testament. Kaya nga mayroong relihiyon ngayon na sa halip na buong Biblia ang gagamitin nila, tinatawag nila ang kanilang simbahan na New Testament Church. Kasi hindi na nila gagamitin ang Old Testament. Pero pag mayroong simbahan na gumagamit lang ng New Testament, hindi na gagamitin nila ang Old Testament. Mag-isip-isip po kayo niyan sapagkat hindi buo ang katotohanan na hawak nila. Sapagkat ang pag-aaral natin sa Biblia hindi po kalahati lang, kundi pag-aralan natin ang Biblia na buo na hindi magkakontradict. Kung mayroong mga contradict of teaching, contradict of idea, hindi yung turo ng Panginoon sapagkat ang Biblia, ang teaching ng Panginoon in harmony and order. Kapag mayroong mga turo na hindi nagkaharmonya ang kanilang turo, pinaglaban-laban nila ang Biblia, hindi po yung turo ng katotohanan. Ang turo ng Seventh-day Adventist, hindi pinaglaban namin ang Biblia, kundi ito ay harmonya, mayroong mga kadahilanan. At kung ito'y importante, sinunod po namin yan sapagkat yan po ay kung may mga batas na nakasulat, sinunod po namin yan sapagkat yan po ang katotohanan. At hindi po yun mababali. Kaya nga kung bakit ang tao nagkasala sa Garden ng Eden, batas sa pagkain. At sa kasalukuyang kapanahunan, mayroong batas ng Diyos patungkol sa pagkain. At ito po yung maliban doon sa pagkain, idinagdag din ng Panginoon ang 10 Commandments. At maliban doon sa 10 Commandments, mayroon din siyang batas
sa pagkain. Saan po natin mababasa na mayroon po siyang mayroon siyang batas sa pagkain? Kung babasahin natin yung Levitico, aklat ng Levitico 11:46, mababasa ba natin litra por litra na ito po'y batas ng Diyos? Ating babasahin. Ito ang kautusan. Ano daw? Kautusan. Tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat ng mga bagay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain at ang mga may buhay na hindi makakain. No, kaya nga pagbabasahin ninyo yung whole chapter, mula chapter 11 ng Levitico 1 hanggang 47, yan po ay may kinalaman sa health laws. No? Yung Deuteronomy 1 hanggang matapos yung buong chapter ng Deuteronomy ay may kinalaman po yan sa batas ng pagkain, sa marumi at malinis. Saan ba yung mga pagkain na marumi? Kautusan tungkol sa hayop at sa ibon. Sa mga hayop, mayroong marumi na hayop, mayroong malinis. Mayroong ibon na marumi, mayroong ding ibon na malinis. At lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig. Sa lahat ng gumagalaw sa tubig, mayroon ding batas ang Diyos na itong mga gumagalaw sa tubig, ito marumi. No? Ito naman ang malinis. Pag-aralan natin yan mamaya. Na nilikha o umuusad sa ibabaw ng lupa. Yung mga reptiles, ito yung mga hayop na umuusad. No? Mayroon ding batas dyan kung ano yung malinis, ano yung marumi. Ang gusto ng Diyos na lagyan natin ng pagkakaiba. No? Ang karumaldumal at malinis. Minsan ako nag-iisip, bakit sinasabi ng Panginoon ang pagkain na kanyang pinagbabawal, ito po'y karumaldumal. No? Yung aking kaibigan, nang tinanong ko siya, ano ba yung karumaldumal? Sabi niyong karumaldumal, mas matindi yan siya sa marumi. No? Kapag kakainin mo yan, itinuturing kasi yan ng Panginoon na kanyang pinagbabawal. Ang pagkain na marumi, pagkakainin mo yan, kadiri-diri. Ang ibig sabihin, hindi lang yan ordinaryong marumi, kundi nakakadiri ito. No? Sabi niya, ang example yan, na kahit linisin mo yan, hindi mo yon malilinis. No? Kaya nga tinatawag ng Panginoon na karumaldumal. No? Anong pinakalayunin ng Panginoon? No? Natutunan na natin ito. Ano bang mga hayop na pwede nating kainin? Okay, ito yung batas. Sa Deuteronomy 14:4 hanggang 6, ito po yung nakasulat, no? Ito ang hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Ang malaking usa, ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mabangis na kambing, at ang pigargo, at ang antelope, at ang gamusa. At ang bawat hayop na may hati ang paa, baak, at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Napapansin ninyo, ito yung mga hayop na pwede nating kainin. Ulitin natin ha. Anong hayop na pwede nating kainin? Ito po yung baka, tupa, kambing. Tapos malaking usa, mabangis na kambing, pigargo, antelope. Ito yung mga pamilya ng mga kalabaw, mga gamusa. At bawat hayop na may hati ang paa, baak at ngumunguya, ang mga hayop na ito ay inyong makakain. So sa mga hayop na malinis na ipapakain ng Panginoon, dalawa ang tanda. Hayop na ngumunguya at baak ang paa. Kaya nga pag titingnan ninyo yung baka, no, itali mo man yan siya sa puno, ngumunguya yan siya. Kasi sa pag-aaral pala ng mga hayop na malinis na itinuturing ng Panginoon, ang kanilang ngipin, pag titingnan mo yan, parang ngipin siya ng tao. Walang pangil. At sinubukan kong tinitingnan yung ngipin ng baka, kalabaw at kambing, napapansin ko na walang ngipin sa itaas. Ang ngipin lang nila dito lang sa ilalim, at pag titingnan mo, pantay na pantay ang kanilang ngipin at wala talagang pangil. No? Sa pag-aaral din sa hayop na pinagpakain ng Panginoon, kasi purely ang kanilang kinakain damo. No? Mapapansin mo ba ang baka kumakain siya ng patay na hayop?
Hindi, kapag kahit yung patay na hayop nasa tabi nila, hindi niya kakainin yan. Sapagkat ang kanyang pagkain ng mga hayop na ito na malinis, na pinapakain sa atin ng Panginoon ay purely grass lang ang kanilang pagkain. No? Pag titingnan mo din yan, kahit itatali mo yun siya sa puno o kalabaw na nakalubog sa tabi ng bahay, ngumunguya na siya. Sapagkat ang hayop pala nito sa pag-aaral, ang kanyang organ, no, ang kanyang pag kumakain siya, dalawang compartment ang kanyang butsi. No, mayroon ang mga hayop, mayroon silang butsi. Pagkain ng hayop doon ng pag ang baka kumakain siya ng damo, ilalagay mo na niya sa unang compartment. At habang nagpapahinga siya, palabasin niya ito sa kanyang bibig at kakainin, ngunguyain ito niya ng mabuti. Pag mapinong-pino na, lulunukin niya doon niya ilalagay sa ikalawang compartment. No? Ito yung ugali ng hayop na ito. At ito yung sinasabi sa Biblia na ito yung hayop na malinis at ito yung ipapakain ng Panginoon sa kanyang bayang banal, sa kanyang bayang pinili. At ito yung malinis na mga hayop na ipapakain niya. No? Dito naman tayo kaya nga pag titingnan natin yung mga larawan, ito yung mga malinis na hayop. Ang kambing, ang tupa, ang baka, ang antelope, mga kalabaw. Ito yung mga hayop na malinis na pinapakain ng Diyos. Now, ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, ano naman ang mga hayop na hindi pwedeng kainin na sinasabi ng Diyos na marumi? Pag ating babasahin ang Deuteronomy 14:7-8 o kahit yung 11 ng Levitico, ito po yung nakasulat. Gayon man sa mga ito ay hindi makakain. Sa mga ngumunguya o baak ang paa, ang kamelyo at ang libre at ang kuniho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, marumi sila sa inyo. Kanina, napapansin ba ninyo yung kanina, malinis? Dalawa ang tanda, ngumunguya, baak ang paa. Pero itong mga hayop na ito, ngumunguya sila pero hindi baak ang paa. Ito yung kamelyo, yung camel. No? Ngumunguya yung camel. Grass lang din ang kanilang kinakain. Pero pag titingnan niyo yung paa yung camel, ang kamelyo, ay parang paa ng kabayo. Sabi niya, at itong libre, ano ba itong libre? Sa palagay ko itong libre, ito yung giraffe. Ang giraffe ay, ngumunguya yan siya, pero hindi baak ang paa. Ang kuniho, no? Kilala natin itong kuniho. Ngumunguya din itong kuniho, pero walang hati ang paa. Sabi ng Diyos, ito'y marumi para sa inyo. No? Pag ikaw ay tinuturing na ikaw ay bayan ng Panginoon, huwag mong kakainin yan, marumi yan para sa inyo. Sa inyo. Dito sa 8, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hipuin. Now, napapansin ninyo, ang baboy naman, hindi yun siyang ngumunguya pero hati naman ang paa. Pero sabi ng Panginoon, no, kabagamat ang baboy mayroong hati ang paa pero hindi yan siyang ngumunguya. No? Ay marumi siya para sa inyo. Ang laman nila, kahit yung patay na bangkay ng baboy, huwag ninyong hihipuin. Mayroong isang paaralan sa Lumalinda University. Mayroong pag-aaral silang ginagawa patungkol sa mga hayop na pinagbabawal. Especially na itong baboy. Mayroon silang study na ginagawa na paano ba itong nakasulat sa Biblia na ang baboy marumi? Ano bang mayroon sa baboy? Bakit ito sinasabi ng Diyos na marumi at hindi dapat kainin ng kanyang bayan? So mayroon silang gustong patunayan sa kanilang pag-aaral. Nag-aalaga sila ng isang inahing baboy at kanila itong ng lalaki para manganganak. At kapag manganganak na ang baboy na ito, inalagaan nila ito sa malinis na paraan. No? Hanggang nagkakaanak siya. Nung nagkakaanak na yung baboy, nagkaanak ito ng 10 anak. Pero yung isa doon, kinuha nila yung pinakamalusog na anak at for further study, bakit sinasabi ng Diyos na ito'y marumi? No?
para sa bayan. Ano bang mayroon sa baboy? No, sa pag-aaral nila, no, ang ano dito ay sineseparate itong isang biik na anak ng baboy na hiniwalay sa isang lalagyan at alam ninyo kung saan siya pinatira. Pinatira siya sa napakalinis na bahay. At alam ninyo kung sino lang ang kasama niya dito, yung nurse lang na nag-alaga. Mayroong sariling nurse. At binago nila ang pagkain ng baboy na ito. Mula nang siya pinanganak, hindi na siya kumakain o hindi na siya dumididi sa sariling didi ng kanyang ina. No, ang didi na, ang gatas na pinainom sa kanya, gatas na ng baka. No, habang araw-araw, pinaliguan itong maliliit na biik. Tapos yung maliit pa siya, pinadidi ng gatas na malinis. No? At araw-araw ang kanyang kumot, ang kanyang tahanan, ay nilalagay siya sa napakagandang tahanan. Lalabas lang siya sa bahay, ay magdumi, pagkatapos babalik na naman sa kanyang napakagandang bahay. No? Pinaliguan araw-araw, nililinis at ang pagkain niya, nang lumaki na siya, hindi nagatas ng baka ang pagkain niya, kundi pagkain na ng tao. No, kung ano ang pagkain ng tao, piniprepare nila ang pagkain ng baboy na ito na pinasamalinis na paraan. At nang palaki ng palaki, after 1 year and 1 month, no, nang dumating na ng 1 taon, kung saan matatapos na ang kanilang pag-aaral, ay ang kanilang ginagawa, nagpatay sila ng isang manok. No, yung manok na pinatay nila at alam niyo kung anong ginagawa nila, inilibing nila ito sa lupa for 4 days. Nang nailibing nila itong manok sa lupa for 4 days, ay sa araw for their study, ay nang pinapakain na nila yung baboy na yun, hindi din yun pinakain for 3 days ang baboy. At alam niyo nung kinuha na nila yung manok na nilibing nila sa loob ng 4 na araw, ano ang inyong makikita kaya? Kapag mayroong ganyang manok na nailibing sa loob ng 4 na araw, ano ang kanyang amoy? Napaka-amoy na yon. Pero nang ginawa nila, ay nilagay niya doon sa pintuan kasi paglabas ng baboy doon sa kwarto niya, ay alam na niya ang kanyang gagawin, kakain siya ng pagkain. Pero alam niyo nung pinalabas siya sa kwarto, kung saan nagkatabi ang pagkain ng baboy na ito na pinag-aralan nila, katabi ng manok na patay, at alam ninyo, iba ang nangyayari nang nakita nila yung baboy. Nung naamoy niya yung patay na manok, ay parang ang baboy tumapang sa kanyang kalagayan. No? Sa kanilang pag-aaral, iba ang aura ng mukha ng baboy na mayroon siyang hinahanap. At nung kinain niya ang una, pero bigla siyang huminto yung sariling pagkain. Tapos ang nakakagulat ang kanilang pangyayari sapagkat kasunod na nangyayari, nung naamoy niya yung amoy ng manok, nilapa niya ang manok na patay at kanyang kinain. At doon nila napatunayan sa pag-aaral na ang mga hayop pala na pinagbabawal ng Panginoon, ang kanila pong mga ugali, sila po ay scavenger. Ano pong ibig sabihin ng scavenger? Ang scavenger na mga hayop na pinagbabawal ng Panginoon, sila po'y basurero sa ibabaw ng lupa. Sila po'y tagapaglinis. Titingnan ninyo, sa mga hayop na marumi na makikita natin kahit sa ating mga bahay, ang aso. Kahit ano kamahal yung iyong aso, o kahit ano kamalinis yung aso sa iyong bahay, pag mayroong diaper na nasa basurahan, anong gagawin ng ang aso ninyo sa inyong bahay? Kakainin niya yung diaper. Sapagkat ang instinct ng mga hayop na ito, sila po'y tagapaglinis sa mga bagay na marumi sa ibabaw ng lupa. Kaya nga ito po'y kadahilanan na ito po'y pinagbabawal ng Panginoon sa kanyang bayan. No? Isa pang kadahilanan sa pag-aaral nila, mayroon pang isang pag-aaral patungkol sa laman ng baboy, itong karne ng baboy, no? Ay pinag-aralan nila, mayroon silang kinuha, no? Maganda sana pag makikita ninyo live kung paano nila pinag-aralan. Siguro pag may pagkakataon tayo, ipapakita namin live sa video, no? Pinag-aralan nila yung laman ng baboy
niluto ito nila sa pinakamainit na degree sa oven. At nung malapit nang masunog yung laman ng baboy, kanila po itong dinala sa laboratory. Tinitingnan nila sa microscope. At sila po'y nagugulat sapagkat nung laman ng baboy, mayroon silang bakterya na nakikita at ang pinangalanan nila itong bakterya na nakita na trichinosis. No? At napapansin nila itong bakteryang ito na nakikita doon nila sa laman ng baboy na kahit ano kainit na degree, yung init, kahit lulutuin mo siya sa oven, napapansin nila sa kanilang pag-aaral, nung lumamig yung laman, naluluto na yung laman ng baboy, nang tiningnan nila sa laboratory, no, nang nawala na yung init, nang hiniwa nila yung laman ng baboy, nakikita nila yung bakterya ng trichinosis ay gumagalaw pa rin. No, doon sila nagugulat, bakit ang bakterya ng baboy hindi namamatay? Sa kanilang pag-aaral, habang pala pag makaramdam ng init ang bakterya na nakakamatay, siya po ay mag-produce ng sarili niyang liquid. At yung liquid na kanyang ipoproduce, ito po ay magbabalot sa kanilang sariling katawan na magiging fireproof o heatproof yung bakterya na ito. At itong bakterya na ito, kapag makakain ang laman ng baboy, kapag atin itong kakainin, lilipat ito sa ating katawan at ito po'y pasimulain ng maraming karamdaman, ito po'y nakapinsala sa kalusugan ng tao. Kaya nga pag titingnan ninyo, karamihan sa mga may sakit, karamihan sa pagkain ay pinagbabawal ng mga doktor, ay ang laman ng baboy sapagkat ito po'y hindi nakakabuti sa kalusugan. No? Minsan mga kapatid, kapag ang doktor na ang pangmagbabawal sa atin na hindi ka nakakain ng mga ganitong uri ng karne, makikinig na tayo. Ayaw ko nang kakain ng baboy kasi bawal yan sa doktor na hindi na ako pakakainin ng aking doktor. Pero hindi ninyo nalalaman sa matagal na panahon, nakasulat na yan sa Biblia o salita ng Panginoon, na kung ikaw ay tinuturing mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, dapat mong susundin din ang batas na ito. Sapagkat matagal na panahon, ipinagbabawal na ito ng Diyos na huwag ninyong kakainin, huwag ninyong hihipuin. Sapagkat ito po'y marumi o karumal-dumal. No? Kaya nga, kung kayo ay nagturing na maglilingkod o itinuturing ninyo ang inyong sarili na mga lingkod ng Panginoon, kayo po'y Kristiyano na naglilingkod, mayroon pong batas patungkol sa kalusugan. At ang batas na ito po'y importante. Sapagkat kung tayo po'y maglilingkod sa Panginoon, ninanais din ng Panginoon na tayo po'y maglilingkod na mayroong magandang kalusugan. Kaya nga ito po yung mga layunin. Pero napapansin ninyo, pinakamagandang hanap buhay sa pagkapanahonan natin ngayon ang baboy. No? Numero 1 sa market. Pero titingnan ninyo, ito ba'y malinis na uri ng hayop na karapat-dapat nating kainin? Pero kung sa mga bayan ng Panginoon, ito po'y sinabi ng Diyos, marumi sila para sa inyo. No? Ako po'y Katoliko noon, at nung kami bata, isa sa aming mga hanap buhay ang mag-alaga ng baboy. Kami po'y nakatira sa probinsya, at ang aming bahay napapaligiran ng maraming mga puno. At alam niyo yung mga bawat puno namin sa bahay, mayroong mga baboy yan na nakatali. At napapansin namin, ako mismo nag-aalaga ng baboy. Habang kami, ang aming pagkain araw-araw, mayroon yung mga momo, no, doon sa aming banggira. Sa ilalim ng aming banggira, mayroon kami doon yung container na galon na putol. Doon namin lahat, nilalagay namin yung mga momo namin, mga tirang pagkain doon namin nilalagay. Minsan, sa loob ng 1 linggo, 2 bisis namin yung pinapakain sa baboy. Nilagyan lang namin yan ng ipa, nilagyan namin ng dahon ng papaya at ipa, yung mga bumubula na mga tira sa mga hugas ng plato. No, mapapansin namin. Pero nagtaka kami, bakit ang baboy, kapag kumakain siya ng panis, ay hindi siya namamatay? No, sa pag-aaral, sa pag-aaral, bakit ang baboy, kahit kakain siya ng gaano kabaho, gaano karumi na tubig, na bumubula na yan sa rumi, bakit ang mga hayop na ito hindi namatay o mamamatay? Sapagkat pag titingnan yan, pag puputulin ninyo yung paa nila, mayroon yung tambutso.
Yung, ano ba yung tambutso? Kung sa sasakyan, doon lumalabas yung usok, ganon din yun. Lahat ng mga toxin na kakainin ng baboy, lahat ng mga marumi, pagkakainin niya yan, papasok yun sa tiyan, mayroon silang exit. At alam niyo kung saan lalabas. Sa bawat paa ng baboy, doon lumalabas ang mga poison o yung mga marumi, mga toxic na kanyang kinakain, sapagkat yun po ang kanyang gawain. Siya po'y basurero sa ibabaw ng lupa. Lahat ng mga scavenger ng mga hayop, ito pong layunin ng Panginoon kung bakit sila ginawa. Nung nagkakasala na ang tao, gumawa ang Panginoon ng tagapaglinis. At ang mga hayop na ito po'y tagapaglinis sa ibabaw ng lupa. At ang mga hayop na ito, pinagbabawal po niya ito sa kanyang bayan. No? Kaya pag titingnan ninyo yung mga nature ng mga hayop na ipinagbabawal ng Panginoon, yan po'y hindi maganda. Now, titingnan ninyo itong aso. Sa palagay ninyo, ang aso pinagbabawal ng Diyos sa Biblia. Hindi baak ang paa, pero hindi siya ngumunguya, bawal yan. Pero ano ang kinakain ng mga hayop na ito? Lahat ng mga hayop na pinagbabawal ng Panginoon, mayroon silang pangil. Bakit? Sapagkat sila po ay kumakain ng patay. Kaya kapwa hayop, kumakain sila. Dito tayo sa Kaya nga minsan, mapapansin mo, minsan may nagtanong sa akin, bakit Brother John, bakit ba nagawa ang Panginoon ng ginawa ng mga hayop na yan na hindi pala yan ipakain? No? Ang Panginoon, sa kanyang foreknowledge, alam niya kung anong nakakabuti. Kaya nga naglagay siya ng batas dahil hindi yan nakakabuti sa kalusugan natin. Kaya nga mayroong dahilan kung bakit sila ginagawa. Kaya nga kung anong kagustuhan ng Panginoon, susundin natin yan. No? At dito naman tayo sa tubig, sa mga hayop yun nating pinag-aralan, pag-aralan din natin ang sa tubig. Ang mga ito ay inyong makakain. Ang lahat na nasa tubig, ang anumang mga may palikpik at kaliskis ay makakain. Mapapansin ninyo, ito yung dalawa, kanina yung hayop, dalawa yung tanda, baak ang paa, ngumunguya, malinis yun, makakain. Sa tubig naman, dalawa din ang tanda ng Diyos. Alinmang mga hayop o mga bagay na nasa tubig na makakain natin, anumang mga isda na mayroong palikpik at kaliskis. Madaling kilalanin. Ang mga isda na malinis, sabi ng Diyos, ito yung malinis na isda. Mayroong palikpik at may kaliskis. Yun yung makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik, huwag ninyong kakanin. Marumi nga ang mga ito sa inyo. Kaya pag ang titingnan natin, pagpunta natin sa palengke, ano ba itong isdang ito? Mayroong kaliskis? Pagtingin mo mayroong kaliskis, nakapasayan. Pag titingnan ninyo yung palikpik, pangalawa ninyong titingnan ay palikpik. Kaya nga, ang mga Seventh-day Adventist, marami kaming, ako'y nag-missionary doon sa lugar ng mga Muslim. At nang nakausap ko yung imam, sabi niya, ano bang mga turo ng inyong relihiyon? Sabi ko, Imam, sa totoo lang, ang Seventh-day Adventist ay mahigit pa ito sa Muslim. Ang mga Muslim, hindi kayo kumakain ng baboy, hindi kayo kumakain ng aso. Pero kumakain kayo ng pusit, kumakain kayo ng alimasag. Pero sa amin, mga Seventh-day Adventist, hindi namin kinakain yan. So, namangha siya, sabi niya, mayroon palang ganyang relihiyon na hindi kumakain ng ganyan? Sapagkat nakasulat yun sa Biblia, Imam. Sinasabi niya, nung tiningnan niya, pinabasa ko sa kanya mismo, namangha siya. Sabi niya, alam mo, nung hindi pa tayo nag-usap, ang tingin namin sa Christian ay, ang relihiyon ng Christian ay mababa sa Islam. Pero sabi niya, pero nung nagkausap tayo, sabi niya, ngayon ako namangha na mayroon palang Christian na ang paniniwala mahigit pa sa Islam. Kaya nga minsan, sabi ko, ang tingin niya sa Islam ay mataas na, pero nang nakita niya ang lifestyle ng mga Seventh-day Adventist, sabi niya, mahigit pa sa Islam ang kalagayan. At hindi lang ito, nung nagkausap kami, ay nagiging close kami for the sort of sharing sa aming mga ideas, nagiging close kaming magkaibigan.
No? Magkakaiba man ang aming relihiyon, nagkakilala sa isa't isa. Pero mapapansin ninyo, pag titingnan ang mga beliefs natin, sa totoo lang mga kapatid, sa lahat ng Christian religion, ang Seventh-day Adventist lang ang sumusunod kung ano ang blueprint ng lifestyle sa Biblia na ninanais ng Panginoon, ay sinunod po yun ng Seventh-day Adventist sapagkat yan po ang nakasulat. At kung ano ang nakasulat sa Biblia, sabi ng Panginoon, huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan. Sapagkat sino mang magdadagdag at magbabawas, ay dagdagan din ang kanyang parusa at bawasan ang kanyang gantimpala. Kaya nga ito po yung mga kadahilanan kung bakit mayroong ganitong relihiyon, ganito ang lifestyle. Sapagkat mayroon po kaming prueba, mayroong kadahilanan po kung bakit ito'y ginawa ng Panginoon, nagawa siya ng batas patungkol dito. Now, ito po yung mga isda na ating sa tubig, no? Mga isda sa tubig, dalawa yung tanda, mayroong kaliskis at mayroong palikpik. Pag makikita ninyo yung dalawang tanda, ayan ay malinis na makakain. Pero ang mga hindi natin pwedeng kakainin, yung pusit, yung alimasag, no? Lahat ng mga yung mga anong tawag niyan, yung mga oyster, no? Yung mga kabibi, no? Sabi ng iba, masarap yan, pero hindi po namin kinakain yan. Sapagkat yan po sinabi ng Diyos na anumang bagay na nasa tubig na walang kaliskis at walang palikpik, ito po'y karumal-dumal sa inyo. No? Sapagkat ito po'y sinasabi ng Diyos at hindi na ito dagdagan, hindi na babawasan, sapagkat ito po'y mahalaga. No? Ano ang gawain nila sa tubig? Ito yung mga isda na pinagbabawal ng Panginoon. At karamihan sa mga isda na pinagbabawal ng Panginoon, sila po'y mga basurero sa ilalim ng tubig na ginawa ng Panginoon, sila po'y tagapaglinis. No? At sa pag-aaral, yung palikpik pala ng isda sa tubig, nakakatulong din ito na sila po'y magiging protektado sa lahat ng mga dumi at bakterya. Dito tayo sa ibon. Okay, dito tayo. Sa lahat ng mga ibon na malinis na makakain kayo. Dito na naman tayo. Madali lang yung tanda sa tubig, no? Dito naman tayo sa ibon. Ang ibon, walang binibigay ang Panginoon na tanda patungkol sa ibon. Pero titingnan ninyo ang kanilang likas kung mayroong ibon na kumakain ng patay, o pag mayroong nakikitang palaka tapos kinakain ng ibon, yung ibon na yan, hindi yan makakain. Now, dito tayo sa 12, versikulo 12, ng Deuteronomy 14, ngunit ang mga ito'y hindi ninyo makakain. Anong mga ibon ito? Ang agila, ang agilang dagat, ang iksiyo, ang halkon, ang lawin, ang uwak, asbestros, kuwago, pelikano, buitre, at ang sumurmoho, sigwina, tagak, at ang abubilya, at ang kabagkabag. Yung, kita ninyo yung kabagkabag sa gabi, ay hindi din yan makakain. Lahat ng uri ng owl, no, yung mga kuwago. No, napapansin ninyo, hindi tayo mahirapan kilalanin ang mga bawal na ibon kasi yung bawal na ibon ay nandito. Ito yung binagbabawal ng Panginoon, yung agila, yung mga kuwago, no? Ay ano niya? Ay hindi pwedeng kakainin, no? Hindi na natin ulitin sapagkat naka-specific 'yon sa Biblia kung anong nakasulat. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa kanyang sarili. Maliban doon sa hayop na marumi at malinis o anumang nasa ipinagbabawal ng Panginoon na kakainin natin ang mga hayop na namatay sa kanyang sarili. Katulad ng kambing. Ang kambing ay malinis, ang baka malinis yan. Pero kapag kami mismo mayroong mga alaga, dati sa bahay mayroon kaming alagang kambing, nung nabigti yung aming kambing, alam niyo ay wala na kaming magagawa. No? Pero sa Biblia, sabi ng Panginoon, hindi mo yung pwedeng kainin, pwede mo yan ibibinta sa mga taga-ibang lupa, no, na nakipamayan sa inyo. Mayroon pong batas ang Panginoon, pwede din pakinabangan na hindi mo kakainin, pwede mo siyang ibinta. May talata po diyan sa Biblia. No? Pero ikaw mismo na bayan ng Panginoon, hindi ka kakain ng karumal-dumal sapagkat isa sa mga pinagbabawal ng Panginoon kung bakit niya hindi ipapakain yung mga hayop na nabigti sa kanyang sarili, yung dugo. Sapagkat ipinagbabawal ng Panginoon ang dugo. Dito po tayo.
Sa Leviticus 17, ito po ay may patungkol sa batas ng Panginoon sa pagkain ng dugo. Dito, ang sino mang tao o sambahayan ni Israel o taga-ibang bayan na makipamayan sa kanila na kumakain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumakain ng dugo at ihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Ano pang pagkain maliban doon sa hayop na malinis at marumi? Ipinagbabawal din ng Panginoon yung mga hayop na namatay sa kanyang sarili at ipinagbabawal din niya na tayo'y kakain ng dugo. At alam niyo yung ako'y Katoliko pa dati ay paborito kong pagkain yung dinuguan. Pero nung nabasa ko sa Biblia, ito pala'y bawal. No? Hindi pala. No? At sa pag-aaral din nila kung bakit pinagbabawal ito ng Panginoon, yung pagkain ng dugo, sa Biblia, yung biblical reason, ang dugo siyang tumutubo sa buhay. Ito yung ginagamit ng Panginoon sa pangtubo sa kasalanan. Sa Old Testament, ang dugo ng hayop ay ginagamit yan yung pangtubos, kaya nga medyo sagrado sa kanyang harapan ng dugo. No? Pero sa pag-aaral ng mga doktor, ito din po, sa pag-aaral, ang dugo pala ang pinakamarumi sa lahat ng bagay na mayroon sa hayop sapagkat dito pala dumadaan ang lahat ng bakterya ng hayop. Kung ang hayop may sakit, ang sakit ng hayop nasa dugo. Kaya nga ito po'y pinakamaruming bagay na dapat hindi natin kainin. No, kahit man yan siya tupa o kambing, baka, pero kung ang baka na iyong kakainin mayroong sakit, ang kanya pong sakit, dumadaan yan sa kanyang dugo. At kung kakainin mo yung dugo, may mga bakterya na hindi namamatay kahit sa init ng apoy. At kaya nga hindi po natin yan, iiwasan po natin ang pagkain ng dugo, sapagkat sabi ng Panginoon, sino mang tao o sambahayan ni Israel na kumakain ng dugo, aking itititig ang aking mukha laban sa kanya. So sa lahat ng mga Christian, no, na maglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo pwedeng kakain ng dugo. Sapagkat ang dugo ay tumutubos dahil sa buhay. Ito yung sinabi ko na kanina. Kaya nga, sino man sa inyo na huwag kakain ng dugo ni taga-ibang bayan na makipamayan sa inyo. Bawal ang dugo. Now, pero ano itong grasshopper? Ano itong mga hayop na ito? Itong mga hayop na ito, sabi sa Biblia, pwede itong makakain. No, itong lukton, no? Itong nakikita ninyo yan? No, pero sabi niya dito sa 11:41 to 42, ang bawat umuusad, ito tinuturing ng Panginoon yan sa malinis, no? Sa Levitico 11, mga 20 to 23 siguro yan, mababasa mo yan, pwede yan kakainin. No? Sa bawat umuusad sa nagiusad sa ibabaw ng lupa ay karumal-dumal, hindi makakain. No? Ang bawat umuusad, ano ba itong mga umuusad? Gumagapang sa ibabaw ng lupa. Yung lahat ng mga gumagapang. For example, yung centipede. No? Gumagapang yan. Marumi yan. No? Lahat ng lumalakad sa kanyang tiyan. Ano ba yung mga hayop, mga reptiles na gumagapang ng kanyang tiyan? Yung ahas. Na ba? At ang lahat na lumalakad ng apat ang paa o mayroong maraming paa. Yung mga insekto na lumalakad na maraming paa, bawal din yan. At lahat ng mga bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa, huwag ninyong kakainin sapagkat sila'y karumal-dumal. Ano ba itong may mga apat umuusad sa ibabaw ng lupa na yung maraming paa? At bawal yan. At huwag din ninyong kainin sapagkat sila'y karumal-dumal. Sa 43, huwag kayong magpakarumi, huwag kayong magpakahawa sa kanila. Ito yung sabi ng Biblia, huwag tayong magpakarumi, huwag magpakahawa sapagkat sila'y mga marumi na mga Napapansin ninyo ang ahas, anumang uri ng mga ahas, sabi ng iba, masarap yung ahas. No? Ay, masarap adubuhin pero hindi yan marumi, hindi yan bagay kakainin sa bayan ng Diyos. No? Kung ikaw ay magiging bayan niya, huwag kang kakain nito sapagkat ito po'y marumi para sa inyo. Kayo po'y espesyal sa harapan ng Panginoon at ayaw niyang kakain ng ganitong uri ng pagkain. Sa batas na ito, ang
ang pinaka-issue dito, maraming mga nagsasabi, Brother John, ang issue, pinaka-issue ba dito sa batas ng Diyos sa pagkain ay kalusugan lang? Kalusugan lang ba ang dahilan kung bakit ito pinagbabawal ng Panginoon? O ang pinakadahilan dito ay ang kabanalan? No. Sa gabing ito, pwede nating basahin ang talata. No? Ang Levitico 11:44, ito po yung nakasabi. Kasama din yan, no? Sa chapter na yan. Ang dahilan kung bakit ito pinagbabawal ng Panginoon, hindi lang ito dahil gusto ng Diyos ang kalusugan. Kundi ang pinakadahilan, higit sa lahat, kasi ang tao mayroon tayong spiritual aspect. At sa spiritual aspect natin gustong makikita ng Panginoon na lumalago ang ating kabanalan. At dito sa 44, ano bang nakasabi dito? Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo, at kayo'y magiging mga banal. Ako na Diyos banal, magpakabanal din kayo. Sabi niya, sapagkat ako'y banal. Ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Anumang mga umuusad niyan, gumagalaw sa ibabaw ng lupa o sa tubig, sabi ng Panginoon, huwag kayong magpahawa. Ano ba yung ibig sabihin ng huwag magpahawa? Sapagkat ang mga hayop na ito kumakain niya ng marumi. Kasi ang kanilang trabaho, basurero. Ang kanilang trabaho sa lupa, tagapaglinis. Mayroon nga akong kaibigan, sabi niya, Brother John, ano bang kadahilan kung bakit mayroong lamok? No? Sabi niya, bakit mayroong mga bangaw? No? Sabi ng aking kaibigan, nag-isip nga ako nung ano bang dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon yung langaw, ang lamok, no? Nakakabuti ba 'yan? Pero yung isa sa elder ng iglesia, tinanong ko, mayroong nagtanong sa akin kanina, anong dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon yung mga langaw, yung lamok, no? Kasama ba yun doon sa creation? Alam niyo may mga bagay na ginawa ginawa niya sa creation, wala yan. Wala tayong mababasa na ginawa yung mga langaw, yung lamok. Pero nung nagkakasala ang tao, dinagdag ng Panginoon yan. For example, katulad ng langaw. Nung namatay na ang tao, namatay na ang hayop, ay gumawa ang Panginoon ng yung trabaho ng langaw, siya yung germs carrier. No, for example, mayroong namatay doon na kambing. No, hindi na ilibing ng tao. Mayroong ahensya na ginagawa ng Panginoon na mga na tagadala ng germs. So ginawa niya yung langaw para dadalhan niyang pagdating doon ng bangaw, magtumatai siya ng maliit na uod, magkakaroon kaagad ng uod in a certain period of time, a short period of time, siguro sa 1 linggo, agnas na yon. Bakit? Mayroong nagdala doon ng uod doon sa patay na hayop. At yun yung gawain nila. Kaya nga yun yung mga kadahilanan kung bakit nilikha ito ng Panginoon, pinahintulutan ng magkakaroon nito sapagkat ito po'y nakikita ng Diyos na nakakatulong sa pagpabuti. Alam niyo kung ang patay na hayop walang tagapagdala ng uod doon sa patay na hayop, ang tagal mawala ng mga amoy. Kaya nga sila po'y nakakatulong sa paglinis ng ating sanlibutan. Kaya nga tagapaglinis sila. Pero sa bayan ng Panginoon, hindi tayo dapat gagalawin, hindi natin kakainin ito sapagkat tayo po'y special na itinuturing ng Panginoon na pinili niyang mga anak. Maraming mga nagsasabi, sabi ng iba, ay bakit ito pinagbabawal ng Panginoon? Masarap yan. At alam niyo, marami akong mga binabible studyhan at mayroong mga iiba ng mga nakakaunawa sa kadahilanan kung bakit ito pinagbabawal ng Panginoon, madali nilang matanggap. Sabi nila, kung ito lang ang kulang na ako itatanggapin ng Panginoon, iwanan ko yan. Pero mayroon akong mga binabible studyhan, sabi niya, alam mo, nagugustuhan ko yung relihiyon ninyo. Pero nung paborito ko kasing pagkain ay baboy. Kaya nga, hindi na bale. No? Kayo na lang ang maglilingkod. Kasi paborito kong pagkain ay baboy. No? At saka ang masarap kasi yan, mahirap iwanan. Nakasanayan na namin. Pero ano bang sinasabi ng Biblia kapag magdesisyon tayo ng ganito?
No? May kinalaman ba ito sa ating kaligtasan? No, mayroon po. Sapagkat ang unang kadahilanan, pag hindi natin susundin ang batas na ito, mas mahigit pinili natin ang ating pagkain kaysa ating kaligtasan. Babasahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Mayroon po siyang sulat sa Filipos 3, versikulo 19. Ito po yung sulat, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na iniisip ang mga bagay na ukol sa lupa. No, napapansin ninyo, medyo mabigat yung pagkasabi na talata. Kung ating susundin ang ating hilig, ang ating kagustuhan, hindi natin susundin ang panukala ng Panginoon, mayroon pong danger. Bakit? No? Sino ang ating Diyos? Ang ating Diyos ay ating tiyan. At ang ating kapurihan nasa ating kahihiyan. Ano ang ating iniisip? Hindi natin iniisip ang ating kaligtasan. Hindi natin iniisip ang panukala ng Diyos. At iniisip lang natin ang bagay sa lupa kung anong masarap. Mayroon pang sulat si Daniel, no? Kung mababasa ninyo yung Daniel, mayroon ako ditong Biblia. Nais ko sa inyong babasahin. Hindi ko na titingnan ko kung nasulat ko sa screen. Hindi ko na ata nasulat sa screen. Kung mayroon kayong Biblia, titingnan ninyo itong sulat ni Daniel. Daniel, papakinggan ninyo mga kapatid, bubabasahin ko muna, Ezekiel. Daniel 12, ito po yung Biblia, no? Daniel 11:35. Siya. Malapit na tayo matapos, medyo kahit matagalan ako dito kunti, hanapin ko itong talatang ito. Pag titingnan ninyo yung sulat ni Daniel 11, hindi ako nagkakamali, nasa 35. Ito yung sabi niya. Mhm. 12. Medyo nalimutan ko na lang, hindi. So, kalimutan na lang natin yan, no? Mayroon yung sulat ni Daniel, marami sa kanila na pahamak, no? At nabubuwal sa kanilang, kapagkat kumakain sila ng masarap nilang pagkain. No, dito sa may nasusulat ba na parusahan ng Diyos ang mga kumakain ng karumaldumal o marumi? No, ating pag-aralan ito. Kung ito'y batas ng Diyos, alam niyo ang kasalanan mga kapatid, kung mayroong batas ang Diyos at kapag hindi mo susundin ang batas, yan po ay kasalanan. Kaya nga mag-ingat tayo kasi sa Biblia lahat ng kautusan ito po'y batas. Lahat ng kautusan ito po'y katotohanan. At isa sa katotohanan ng Diyos na mayroon po siyang batas sa kalusugan, mayroon po siyang batas sa pagkain. Kaya nga pagtitingnan natin, ito yung tanong na ating babasahin, may mababasa ba tayo o may nakasulat ba o mababasa na parusahan ng Diyos ang kumakain ng marumi o karumaldumal? Yung nakasulat sa 2 kapitulo ng Biblia, yung kapitulo 11 ng Levitico at Deuteronomy 14. Kung hindi natin susundin yan, mayroon po ba tayong mababasa na parusahan sila ng Diyos? No, nung aking tinitingnan ang Biblia, babasahin natin ang Isaiah 66:15-17. Ito po yung nakakalungkot sapagkat mababasa natin litra por litra na parusahan ng Diyos ang hindi sumunod sa kanyang batas sa kalusugan. No, ating titingnan, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy. Ano daw? Darating siya na may apoy. At ang kanyang karo na magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas na apoy. Pag titingnan ninyo itong talata, ito ba'y nangyayari na o parating pa lang o mangyayari pa? Pag titingnan ninyo itong talata, ang talata ang bumabanggit
na darating pa lamang ito. Anong mangyayari kapag siya darating? Sapagkat narito ang Panginoon darating na may apoy. Kailan sa kasaysayan na ang Panginoon dumating na may apoy? Wala pa. No? Di ba? Napapansin mo, ang pagdating ng Panginoon, hindi mo naman masasabi na dumating ang Panginoon sa kapanahunan ni Moses, dumating siya sa may apoy doon sa yung bush, yung burning bush. No? Pero hindi yon ang tinutukoy dito. Sapagkat narito ang Panginoon darating na may apoy at ang apoy dito na gagamitin niya at ang kanyang karo na magiging parang ipo-ipo. At may gawad, may upang igawad ang kanyang galit. Ang pagdating ng Panginoon, mayroon siyang dalang galit na may kapusukan at may mga saway na may ningas na apoy. Sa 16, pagbabasahin natin yung 60, sa 16, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makipagpunyagi ang Panginoon. Yeah? Sabi niya dito, sa pamamagitan ng apoy, siya ay makipagpunyagi. Upang sa pamamagitan ng kanyang tabaat, sa pamamagitan ng kanyang tabak, sa lahat ng mga tao. Pagbabanggitin ninyo yung lahat ng mga tao, ito po yung worldwide. No? Ito yung global ito po yung pangbuong sanlibutan upang igawad sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Napapansin ninyo, pagdating ng Panginoon, mayroong apoy. At mayroon siyang galit para igawad niya sa lahat ng mga tao. Mayroong tabak at ang mapapatay ng Panginoon, sabi niya dito sa huling sentence dito sa 16, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sa 17, sino itong mga tao na papatayin niyang marami? Sa 17, ating babasahin yung marami. Ito yung second coming ni Jesus Christ. No? Ito yung second coming o third coming. Ito yung pagsunog niya sa mga taong masama. At sa second coming, mayroon ding masusunog dyan sa apoy. Mayroon din sa third coming. No? Mayroon din tayong topic niya. No? Pero susunugin niya ang mga masama sa pamamagitan ng apoy. Sino itong marami na kanyang susunugin? Ito yung medyo mabigat. Ha? Silang nangagpakabanal. Uy, nangagpakabanal pala ito. Bakit sila nangagpakabanal? Mayroon pala silang mga relihiyon. At ang mga tao na mayroong relihiyon, nag-iisip sa kanilang sarili na sila'y banal. Kaya nga, titingnan ninyo, hindi pala dapat nating, kapag ang mayroon na tayong relihiyon, ay maliligtas na tayo. Kasi dito sa Isaiah, ang susunugin ng Panginoon, silang nangagpakabanal. Kasi bakit nangagpakabanal? Mayroon din silang relihiyon. At pakalinis, nagsiparoon sa likuran sa isa sa gitna, nagsisikain ng laman ng baboy. Mababasa po ninyo litra por litra na mayroong laman ng baboy. Pero pag titingnan ninyo mula sa umpisa, papatayin sila ng Panginoon, marami ang kanyang papatayin. Pero sino yung papatayin? Yung mga nangagpakabanal. Bakit nangagpakabanal? Sila po'y mga religious people. No? Sila po'y membro sa mga relihiyon. Marami tayong relihiyon ngayon. Mayroon sa Christian religion, mayroon tayong 3,000 Christian religion. Pero maliban sa mga un-Christian, mayroon tayong 10,000 mahigit na mga relihiyon sa buong mundo. Pero itong, nagpakalinis sila na nagsiparoon sa likuran, isa sa gitna, nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ang daga. Anong sabi ng Panginoon? Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Alam niyo, mapapansin niyo, mayroong perma doon sa baba. Sabi ng Panginoon. Hindi ako ang nagsabi nito. Kung di ito ang sabi ng Panginoon. Pero mabasa ninyo litra por litra na yung mga taong relihiyoso, nagpakabanal pero kumain ng baboy at yung mga kasuklam-suklam, pati daga, kinain nila, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Ano ba yung darating ang wakas? Darating ang katapusan na sila po'y papatayin ng Panginoon. Ito po'y mababasa natin litra por litra. No? Sa susunod na mga araw, mayroon tayong mga issue na pag-aralan. Amin pong tatanungin, atin pong isi-settle down kasi maraming mga relihiyon na pinagkontra nila ang Biblia. Sabi ng iba, yung pagbawal sa pagkain ng baboy ay sa Old Testament lang yan.
Sa New Testament, pwede na yan. No? Ay, para bang ang Biblia pinagsabong nila. Ang Old Testament, pwede. Hindi pwede, pero sa New Testament, pwede. Ayun po yung ating isettle down yan sa susunod nating mga talakayan. Siguro mayroon akong imbitahan na kasama para magiging malinaw na talakayan. Amin pong gagamitin ang lahat nilang mga talata na ginagamit para i-reconcile natin. Dapat ang teaching ng Bible, ma-reconcile ito, both Old and New Testament, na mayroon itong harmony. Hindi po yun magkakontradict. Sapagkat pag ganun ang aral, sa Old Testament bawal, sa New Testament pwede, magkakontra yung aral ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi, magkakontra ang kanyang turo. Atin po yung aayusin sa susunod nating pag-aralan, sapagkat ito po ay may kinalaman sa inyong kaligtasan, maniniwala kayo't sa hindi, ang Panginoon natin ay darating sa ikalawang pagkakataon sa lupang ito. At atin pong napag-aralan na ang lahat na kumakain ng marumi o karumaldumal, sila po ay darating sa isang wakas na magkakasama. Sana kaibigan, maaring ang ating talakayan ngayon mo lamang napakinggan. 2 kapitulo sa Biblia na mahalaga, na napapaloob ang batas ng Panginoon sa kalusugan, batas sa pagkain. Pero ang kadahilanan kung bakit niya hindi ito pinapakain, dahil ikaw ay bayan niya. Dahil ikaw ay banal na bansa. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Pero kung nais mong magiging kabilang sa kanyang pinili, huwag kang kakain. Bago tayo magtatapos, nais ko sa inyong babasahin ang isang talata. No? Marami akong hindi na sama sa aking PowerPoint na ginagawa. Pero ito yung pinakamahalaga sa 2 Korinto. Kung mayroon kang Biblia, pwede mo akong sabayan kasi hindi mo makikita sa screen ang ating babasahin. 2 Korinto 6. Dito po tayo magtatapos. 2 Korinto City. First Corinthians rather, no? Titingnan natin. 1 Corinthians 7 6. Dito tayo sa size ng Korinto. City. Okay. Second Corinthians 6:16 to 17. Ito yung sabi niya dito. 17. Therefore, come out from among them. Kung titingnan ninyo sa inyong mga Biblia, kung mayroon kayong Tagalog na titingnan, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. At babasahin ko muna sa English kasi ito na Bible. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things. Anong sabi niya dito? Huwag na kayong hihipo ng mga bagay na marumi. And I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughter, saith the Lord Almighty. Maraming nagsasabi na sa New Testament pwede na, pero bakit mababasa natin ngayon sa sulat ni Apostol Pablo? Ito yung sabi ng Panginoon, tagalogin ko sa 17, no? Kaya nga magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, at wag na kayong hihipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging inyong ama, at kayo'y magiging anak na lalaki at anak na babae, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ito po'y mababasa natin sa New Testament, no? Ang talata po natin, ulitin ko, 2 Corinthians kapitulo 6, ang mga bersikulo 17 hanggang 18. Ito po yung mga talata na inyo pong babasahin. At inyo pong malalaman na sabi ng Panginoon, magsihiwalay kayo sa kanya, bayan ko. Kung gusto mong magiging kanyang bayan, ihiwalay ka doon sa mga kumakain. Sabi ng Diyos, huwag na kayong hihipo ng mga bagay na marumi.
At kapag tayo'y hindi nahihipo sa mga bagay na marumi, tatanggapin ko kayo. At ako'y inyong magiging ama, at kayo'y magiging aking anak na lalaki at anak na babae. Ito po yung sabi ng Panginoon. Sana ngayong gabi natutunan ninyo ang isang napakagandang talakayan. Ito ay maaari ngayon mo pa lang napakinggan na mayroon palang mga pagkain na bawal. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga relihiyon, ang Seventh-day Adventist lang po ang sumunod nito. Pero kung gusto mong nagugustuhan mo ang ganitong uring aral, kung gusto mo ang kaligtasan, hindi pa huli kapatid. Ang aral na ito ay para sa iyo, no? Kasi nagnanais kami na pagdating ng Panginoon, makapiling ka din namin. At ito yung dahilan kung bakit kami gumagawa ng ganitong media ministry para maabot namin ang mga tao na interesado sa kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Ang pagliligtas ng Panginoon ay holistic ang kanyang paraan. Napapansin ninyo pagbabasahin mo itong Genesis 1:29 at saka 30, ang ideal na pagkain na pinapakain ng ating magulang, na pinapakain ng Diyos sa ating mga magulang, sa totoo lang, ang pinapakain ng Diyos kay Adan at kay Eva doon sa Garden of Eden, hindi po niya pinapakain ang hayop. Hindi po niya pinapakain ang isda. Hindi din niya pinapakain ang yung lahat ng mga malinis na mga hayop noon. Ang kanyang pinapakain ay gulay at prutas lang. Pero nung nagkakasala ang tao, nung nilinis niya ang ating sanlibutan sa kapanahunan ni Noah, wala na pong mga gulay kasi 5 months ang baha at wala nang natitirang gulay at prutas. Hayop na lang natitira, pinahintulot ng Panginoon, nakakain ng hayop. At pagbabasahin ninyo yung kasaysayan sa chapter 7 ng Genesis, doon po yun yung pinapasok ng Panginoon sa arka, yung malinis, tagpipito na hayop. Pero yung marumi, tagdalawa. Kasi hindi pwedeng bawasan ni Noah ang mga hayop na marumi sapagkat ang pinapapasok ng Panginoon na marumi, dalawa. At ang malinis, tagpipito. Kaya pa, ito yung nakasulat sa Biblia sapagkat naka-specify sa Biblia kung ano yung hayop na malinis at ano yung hayop na marumi. Bago tayo magtatapos, nais kong ipanalangin at nais kong manalangin tayo at kasama kitang ipanalangin ngayong gabi. Dakila naming Diyos, kami po'y natutuwa. Nadadama namin, Ama, ang inyong presensya, inyong panawagan. Maring may mga tao na ngayon lang nakakaalam na may mga ganito palang relihiyon, may ganitong aral. Na kahit sa mga pagkain ay piling-pili, na mayroon mga pagkain na hindi dapat at mayroong dapat na pagkain. Pero alam namin, Panginoon, maring sa aming paliwanag, mayroon pang mga kulang na mga kadahilanan. Pero Panginoon, turuan ninyo ang bawat isa na nakikinig ngayon, na nasa kanilang tahanan. Ituturo ninyo habang babasahin nila ang kanilang Biblia, ay sila mismo ay makakakita, makakabasa, na ikaw ay Diyos na mayroong panukala mabuti sa kanilang kalusugan. Na may bayan na sarili ninyong pag-aari, na ito yung dapat kainin at hindi dapat kainin. Pinapanalangin namin sila, Panginoon. Maring may mga tao na nagustuhan nila ang ganitong uring aral. Sapagkat hindi lang sila magiging banal sa aral na ito, sila din na magiging malusog. Sapagkat karamihan sa mga sakit ngayon ay sa pagkain ng mga hayop na marumi. At hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangangasiwa, na sino mang nag-aaral ngayon sa kanilang tahanan, na nagtiyatyaga na nakikinig sa aming pahayag sa ganitong uring pangangaral, tulungan ninyo sila, Ama, ng mga taong ito na nakakaunawa, makita namin sila sa langit na bayan. Kaibigan, nais kitang ipanalangin sa Panginoon. At kung natanggap mo ang ganitong uri ng mensahe, hindi ako magkakamali na ikaw ay magiging kabilang sa kanyang bayan. At nagnanais ako na balang araw magkita tayo sa langit na bayan, sapagkat hindi lang ako ang may nais sa iyong kaligtasan, pati ang Diyos sa langit nagnanais na iyong tanggapin ang katotohanan ito. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa mga pribilehiyo na aming naranasan, na kahit kami malayo sa mga taong ito, inaabot namin sila sapagkat inyo pong panukala ito na marinig nila ang ganitong uring aral. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.